dumako ho tayo. Nako, ito usapang budget na ho ito, mga kababayan, no? Kasi ho, sila Ted Filon, alam nyo naman ho, mga bossing, Chief Amo Sir, no? Yan ang sinasabi ko. Ramdam na ramdam natin yung pagka-DDS nitong mga ito, mga boss. Ayan. Ramdam na ramdam natin yung pagka-DDS nitong sila Ted Filon, mga kababayan. Kaya po, gulat na gulat po sila sa deficit budget po ng ating gobyerno ngayon. Dahil daw po ang deficit daw po ng budget natin, mga kababayan, is 1.2 or 1.3. Nandiyan sa dalawa na yan. No, gulat na gulat sila. Ibig sabihin po, doon sa mga hindi nakakaintindi, ano ba yung deficit, no? Doon sa mga kapapasok lang. Kumbaga, ang kinikita ng ating bayan ay kunyari 500,000. Kunyari lang itong bilang na to, 500,000. Pero ang ginagastos po ng ating bayan ay 600,000. So, ibig sabihin, 100,000, no? 100,000 yung sobrang gastos natin, mga bossing, no? Mamaya, sige, pakinggan muna natin ito. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin, kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January. Yan daw po, 1.3, no? 1.3 trillion pesos in trillion pesos. 1.3 trillion pesos daw ho yung budget deficit. Mga bossing, wala pa po, hindi pa po kumpleto yung approval, no? Hanggang ngayon po ay pinag-aaralan pa din po ng ating Pangulo, okay? first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. 1.2 trillion budget deficit. Okay. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Oo. Yun daw pong revenue collection natin, Yung kinikita natin. 4.1 trillion pesos. Ay, Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya yung gastos natin. 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. And- Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. okay, so Lagi naman po yan, mga kababayan. At matagal na din po na ganyan talaga. Dahil nga po, mga bossing, bumagsak po ang ating bansa, no? Kaya kailangan po muling iangat natin. Pero, sasabihin nyo, good job pala ang ating Pangulo. No? Masasabi nyo po, good job pala ang ating Pangulo. Kasi 1.2 trillion ang deficit na lang. Ano ho? Tuloy. basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Inday Sara, narinig mo yung sinabi, no? Kinakailangan magtipid. Hindi pwede yung 2 bilyon na hingi ng tawag diyan? Nahingi ng pondo, no? 2 bilyon tapos ayaw ipaglaban. Tapos mamukat-mukat mo yung kwentada ng Congress at ng Senado dapat 730 million lang ho. Yung nauukol o dapat na pondo ng Office of the Vice President. Ang tanong, yung 1.3 billion na sobra-sobra po, saan punta yun? Kasi base sa kanila, yung 1.3 pumapasok ho doon, mga kababayan, yung merong mga doble, no? Dobleng trabaho, kagaya ng trabaho ng mga DSWD, etc., etc. So, sabi nga ho, dapat magtipid. Kung may DSWD na tayo na tatrabaho para doon, bakit kailangan pa ng Office of the Vice President? Bakit kailangan pang humingi? Tapos magtipid. 100 million ang mapupunta doon sa advisor ng Vice Presidente. Halos 5% po, mga kababayan. Ng yun? Ng 2 billion na budget. Yung po ba ang pagtitipid? No, bossing? Tama ba ako? Eto, bakit ko nasabi na mapapasabi kayo na, good job pala ang ating presidente ngayon? Dahil ho dito, mga kababayan, tatanggalin ko ito at ipapakita ko ho sa inyo ulit ito.
No? At para po doon sa mga hindi nakakaalam, matagal na naman po at lagi pong may deficit at kailangan po talaga na umutang ng ating bansa. Mula po kay dating Pangulong Duterte, umuutang na po at lagi pong may deficit ang ating bansa, mga bossing. Kaya nga po sinasabi natin lagi, kailangan magtulong-tulong tayo upang sa ganon maiangat natin ang ating bansa. Pumasok ang turismo, pumasok at... paano mo naman nasabi yan? Sabi ni Buddy Tuklin, bobo ka ba sir o talagang tanga ka lang? Paliwanag mo. Hindi kami tumatanggap ng walang paliwanag dito. Kung ganyan lang, paliwanag mo. Di ba? Kasi ang mga DDS, mga bayan, ganyan, sasabihin, wala kang alam. Pero hanggang doon lang yung kanilang kayang i-comment. Yung pagpapaliwanag wala na. Sa next life na nila yun, kayang ipaliwanag. Duterte administration exceeds budget deficit ceiling. No, 2018 yan. Baka sabihin nila, COVID yun bago mag-COVID pa yan. Eto pa, mga kababayan. Ito ang malala Nasaan ba yun? Ito ang malala, mga boss. Ito. Nasaan ba? Wait lang, ha? Ito. Ito. 2021. PH, Philippines ends 2021 with a record high 1.67 trillion budget deficit. Duterte yan, mga kababayan. Ha? Kung i-round up mo, 1.7 trillion ang deficit, mga bossing. Di ba dapat yan yung mas kagulat-kulat, Ted Pailon? Malamang kapag isinama mo ito diyan sa vlog ninyo, malamang, siyempre, mas malaki pala yung sa dating Pangulong Duterte kesa naman ito ngayon. So, bumababa na mga kababayan. Ano ibig sabihin nun? From 1.7 trillion na deficit, mga bossing, kahit papaano po, yung ating ekonomiya, yung ating bansa umaangat mga boss. Ano? Sabi ni Buddy Tuklin, kayo dapat magpaliwanag kung bubo naman. Kita nyo, wala naman palang paliwanag. Puro ganun lang, bobo ka, mahina ang kokote mo. Wala naman palang paliwanag, Mahina talaga. Alam mo, buddy, pinatunayan mo lang sa amin na utu-utu lang talaga ang mga DDS at wala talagang alam ang mga DDS, Makarinig yan. 1.2 trillion ang deficit ni Bongbong Marcos. Biglang react na yan kahit hindi alam ng mga kokote nila kung ano yung ibig sabihin. Diyos ko, naghihirap na ang ating bansa. Diyos ko, talaga si Bongbong Marcos pahirap. Ganun ang mga style niyan. Diyos ko, nako, tignan mo na naman yung balita kay Bongbong Marcos, 1.3. Samantalang doon sa iniidolo nila na sinasabi nila, maganda ang buhay ng panahon ni dating Pangulong Duterte, 1.7 trillion ang deficit At ito pa ang kagandahan, mga bossing. Kung naalala nyo po, siguro may 2 linggo na yung vlog natin. Ipinakita po ng balita na halos kakarampot na lang po, doon sa inuutang ng ating Pangulo, yung hindi nababayaran. Ibig sabihin, sa madaling salita umuutang, pero bago matapos yung taon, nababayaran mga bossing. Si dating Pangulong Duterte, nabayaran. Nabayaran ba? Or bahala na? Nabayaran ba? O bahala na yung susunod na administrasyon? Problema na nung susunod na administrasyon yan. Basta inutang ko to. Sila na bahala dyan. Tingnan nyo, wala nang maikomento si Buddy. Basta alam namin, nabayaran kayo. Hanggang doon na lang po. Pag corner na, mga bossing, iyakan na yan, ngalngala na yan. Bayad ka! Nasaan ang 20 pesos na bigas? Ganun na Napapansin nyo kung ano estilo ng mga DDS? Babanat yan. Mahina ang kukote mo. Ganito, pag pinag-explain natin, walang sasabihin. Alam namin, bayaran ka. Nasaan ang 20 pesos na bigas? Hanggang doon lang sila. Kaya yung mga piso-piso comment nila, hanggang dyan na lang Kasi hindi marunong at hindi kayang sumabay doon sa ating mga tinatalakay.
Masaklap ba to, buddy, oh? Tingnan mo. PH ends 2021 with record high 1.67 trillion budget deficit. Tapos medyo, kumbaga, Magtipid si Pylon medyo, kumbaga, parang dismayado pa sa ating presidente kasi 1.2 trillion yung deficit, eh, oh. sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin. Kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Business page, oh. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan Kaya siguro, dating Pangulo na yan, wag na nating isama. Ano? Kasi pag sinama nyo ho, pag kinumpleto mo, naglagay ka, pati nung pangkasalukuyan at yung mga nangyari dati, sinabi mo, ganito, sa dating Pangulong Duterte naman po, umabot ng 1.7 trillion ang deficit. Kawawa. Mahahalata ho, mga bossing, na mas worse talaga ang panunungkulan ng dating Pangulo. Di ba, sabi ni Mac Journal, mga kasama ko sa work, puro DDS, kakayamot pag nag-uusap-usap. Wala bang sustansya? PH end, uulitin ko ha, 2021 with record high 1.67 trillion budget deficit. Sino ang Pangulo ng 2021? Dating Pangulong Duterte. Nababayaran ba yung kanyang mga inutang? Base po doon sa mga balita, hindi daw ho. No? Ang ating Pangulo, hahalukayin ko pa po ba yun? Hindi na, kasi tingnan nyo na lang po doon sa ating mga huling vlog na talagang nagbabayad po ang ating gobyerno ngayon nung kanilang mga inutang. So, maaari at posible ho, mga kababayan, na kung umutang ngayon, nabayaran nila ng buwan pa lang ng Oktubre yung inutang, pwedeng mangyari na yung Nobyembre at Disyembre, pambayad naman doon sa mga inutang ng dating Pangulong Duterte para mababawasan naman. Ano ho? Sabi ni Bro Banati, utang ni BBM 1.4 trillion 2024 pa lang. Ay, bayad na nga yung utang na yan. Hindi mo pa ba nakikita? Gusto mo ng kasagutan dyan? Bumalik ka doon sa ibang mga vlog namin. Hanapin mo dyan. Utang ni BBM. Unti-unting nabayaran hanggang sa bago matapos ang taon na to, 0. Ha? Yung kay dating Pangulo Duterte, alaus! Nako, kayo talaga. No? Pipili na lang kayo ng leader. Hindi nyo pa pinag-aaralan ng maayos. Hindi nyo pa pinipili ng maayos talaga. Basta-basta na lang yung mga pagpili ninyo. Sabi dito, naku, may new sign-ups for your fitness center from Cayman Island government. Naku, ayan, ang dami. Nakagawa na naman ng pera. Si Mark Ramos. Mamaya na yan. No, linggo naman niya yun. Wala akong trabaho. Madami. Madami ho kasing ano tawag doon? Madaming New Year's resolution. Kaya po yung gym natin ay madami pong nag-sa sign up.